Sa pagpapatuloy ng kwento, tinatanong ni Gui si Jiang El kung iniinsulto ba nila sila nito o isa ba itong uri ng pang-uudyok. Sinabi niya na wala silang impormasyong ibinebenta sa beggar sect. Nang marinig yun ni Lianhou, pinigilan niya magsalita si Jiang Il. Sabay tingin sa kanyang likuran at sinabi niya na hindi siya galing sa beggar sect. Pagkatapos ay biglang tumalikod si Gui, hindi pinansin ang sinabi ni Lianhou, kaya sinabi niya na wala na siyang magagawa kundi kumilos kung patuloy lang nila silang iinsultuhin sa ganitong paraan. At dagdag pa niya na sinabi na huwag nilang kalimutan na meron silang dangal. Bigla siyang napatigil at napalingon nang marinig niya ang boses ni Lianhou na sinasabing hindi ba ang House Sect ay isang organization para sa mga impormasyon. Pero hindi nga nila alam kung si Lianhou ba ay mula sa beggar sect o hindi. Nabubuhay ka sa pagbebenta ng impormasyon pero hindi mo man lang alam yan. Kahit na ang pinakabatayan ay hindi mo man lang alam. Biglang nena si Gui nang marinig niya ang sinabi ni Lianhou. Kaya kaagad niyang tinawag ang kanyang bantay na si Gang Mo, na biglang ipinagtataka ni Jiang Il. Biglang may lumabas na usok at mayroon biglang nagsalita. Tinanong ni Gui ang kanyang bantay kung sino ang pagkakakilanlan ng lalaki na nasa kanyang harapan. Sinabi ng bantay na hindi niya kilala kung sino ang taong iyon. Pero hindi siya galing sa beggar sect. Nang marinig iyon ni Gui siya ay mas lalong nenas. Kaya sinabi ni Lianhou sa kanya, kita mo. Pagkatapos ay tinanong ni Lianhou si Gui kung maaari niya na bang ibenta sa kanya ang impormasyon ngayon. Ngunit nakangiting sinabi ni Gui sa kanya na hindi pwede. Ayaw niya at maaari na silang umalis dito. Biglang napatawa si Lianhou dahil sa kanyang narinig. Bago tumalikod si Gui, sinabi ni Lianhou sa kanya na wala itong pag-iisip sa negosyo. Nag-aalok na nga siyang magbayad pero tumatanggi pa rin ito. At sa tingin niya ay hindi na magtatagal ay tuluyan nang mawawala ang House Sect. Nang marinig iyon ni Gui, bigla siyang nagalit, kaya binalaan niya si Lianhou na magdahan-dahan siya sa kanyang pananalita kung ayaw niyang makita na putol-putol ang kanyang mga kamay at paa. Kaya tinanong ni Lianhou si Gui kung mali ba siya. Pagkatapos ay biglang tinawag ni Lianhou si Gui na matandang babae, na lalong ikinagalit ni Gui. Kaya biglang tinanong ni Gui si Lianhou kung iniinsulto ba siya nito. Si Lianhou ay hindi sumagot sa kanyang tanong, at makikita si Lianhou na chill lang sa kanyang ginagawa. Nang makitang hindi sumasagot si Lianhou at para bang mas lalo pa siyang iniinis nito ay kaagad niyang tinawag si Gang Mo at inutusan na turuan ng leksyon si Lianhou. At makikita ang isang ninja na mabilis na umaatake patungo kay Lianhou. At makikita si Lianhou na kalmado lang na nakatitig sa ninja na biglang umatake sa kanya. Ngunit biglang nabahala si Jiang Il kay Lianhou, kaya kaagad niya itong nilapitan upang tulungan. Ngunit biglang hinawakan ni Lianhou ang kanyang mukha at inutusan ito na tumabi. At bago pa tumama ang atake ng lalaki, ay bigla siyang hinampas ni Lianhou sa ulo na naging dahilan ng kanyang pagbagsak sa sahig at pagkatapos ay bigla itong nawalan ng malay. Hindi makapaniwala si Gui sa kanyang nakita. Pati na rin si Jiang Il ay halos hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. At makikita si Lianhou na tila nadismaya sa lalaking umatake sa kanya, hindi niya inaasahan na ganoon kahina ang taong yun. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad kay Gui sa ginawa niya sa kanyang tauhan. At sinabi niya na kusa lang siyang lumalaban kapag may sumusubok na umatake sa kanya. Mas madali sanang na-handle niya iyon kung sinabi lang ni Gang Mo na aatake siya. Iniisip ni Jiang Il na akala niya marunong nga si Lianhou ng martial arts, pero hindi niya inasahan na ganito ito kalakas. Kaya napagtanto ni Jiang Il na si Lianhou ay isang halimaw. Habang kinakamot ni Lianhou ang kanyang ulo, sinabi niya na kasalanan ito lahat ng matanda. Sinabi ni Gui kay Lianhou na hindi niya alam na isa palang napaka-prestihiyosong customer si Lianhou. Kaya tinanong ni Lianhou si Gui kung ano ba ang pinagsasabi niya. Sinabi ni Gui na kung tutuusin, mukhang hindi sila dumating rito na may mabuting intensyon. Biglang nagulat si Jiang Il sa sinabi ni Gui. Sabi ni Jiang Il, baka hindi siya maniwala, pero hindi niya talaga balak makipaglaban. May impormasyon lang na hindi makuha ng beggar sect, kaya dinala niya si Lianhou para hingin iyon. Kaya tinanong ni branch leader Gui si Jiang Il kung iyon lang ba ang dahilan kung bakit dinala ni Jiang Il si Lianhou rito. Sumagot si Jiang Il at sinabi niya na oo, yun lang ang pinunta nila.
At makikita si Yenho na dahan daw ang banibit-bit palayo ang lalaking ninja na umatake sa kanya kanina. At dagdag pa na sinabi ni Gui kay Jiang Il, alam mo bang parang nagdala ka ng tigre sa lungga ng mga kuneho at hihingi lang ng kaunting balahibo, kaya tinanong niya si Jiang Il, kung tama ba. Sinabi ni Jiang Il na alam niyang mahirap paniwalaan, pero seryoso siya. Sinabi ni branch leader Gui, na sige, pinaniniwalaan niya siya. Kaya kaagad na nagpasalamat si Jiang Il kay Gui. Ngunit biglang sinabi ni Gui sa kanila na ang pagbibigay ng impormasyon sa kanila ay ibang usapan na. Dahil ang kanyang kliyente ay sinaktan ang kanyang tauhan. Kaya kailangan nilang hingi ng nararapat na kabayaran. Kaya biglang nagtaka ang dalawa tungkol sa kabayaran na kanyang hinihiling. Kaya ipinaliwanag ni Gui sa kanila na mayroong simpleng tuntunin sa unorthodox na mundo, dugo kapalit ng dugo, buhay kapalit ng buhay. Kaya kaagad na tinawag ni Gui ang kanyang mga gwardya, sila ang tinatawag na ang apat na anino. Kung saan kaya nilang tapusin ng mabilis ang kanilang mga target gamit ang isang pag-atake. Nang makita ito ni Yenho, imbes na matakot tila natatawa pa siya sa mga kakaibang posang ng mga ito. Sinabi ni Gui na hindi niya alam kung ano ang layunin ni Yenho sa pagdating rito, pero dahil sinaktan niya ang isa sa kanila, hindi makakalabas si Yenho nang hindi nasasaktan. Sinabi ni Yenho kay Gui, kung ganoon ba kahirap intindihin yun. Sinabi niyang nagkamali lang iyon. Hinampas niya lang iyon ng bahagya dahil siya ang unang sumubok na hampasin siya. Kaya biglang napamura si Gui dahil sa sobrang inis niya kay Yenho. Sinabi niya na simple lang ang mga paraan ng unorthodox merm, mata kapalit ng mata at ngipin kapalit ng ngipin. Nang marinig iyon biglang nanginig si Jiang Il dahil sa takot. Ngunit sinabi ni Yenho na parang nagpapautang lang ng 5-6 ang tunog, napaka walang kwenta. Nang marinig iyon ni Jiang Il, kaagad niyang sinabihan si Yenho na tumahimik, at makikita na pinagpawisan si Jiang Il dahil sa takot. At mayabang na sinabi ni Gui sa kanila na babawasan lang niya ng kaunting laman ang mukha ni Yenho at tapos na. Pwede na silang umalis, at makikita ang mga palaban na mukha ng kanyang mga gwardya na handa ng umatake anumang oras. Pagkatapos ay humingi ng tawad si Yenho kay Gui. At may pang-iinis na sinabi niya kay Gui na wala naman talaga siyang taba sa kanyang mukha, dahil hindi siya nakakakain ng maayos nitong mga nakaraang araw. Kaya wala siyang makukuha sa kanya. Nagngangalit na sa galit si Gui. Kaya kaagad niya nang inutusan ang kanyang mga gwardya na patayin si Yenho, at wala namang pagdadalawang isip na sumugod ng sabay-sabay ang mga ito patungo kay Yenho. Biglang napakamot sa ulo si Yenho. Sinabi niya na akala niya kukuhit lang sila ng kaunting laman sa mukha niya, pero ngayon gusto na siyang patayin. At sabay-sabay na nagpakawala ng mga pag-atake ang mga ito sa kanya. Ngunit bigla silang nagulat nang makitang walang epekto ang ginawa nilang atake kay Yenho. At sinabi ni Yenho sa kanila na mukhang nakakatakot ang mga hawak nilang mga sandata. Pagkatapos ay isa-isang pinalipad ni Yenho ang mga ito sa ere, nang walang kahirap-hirap. Ayaw niyang pumatay ng tao, kaya tinuruan niya lang ito ng kaunting leksyon. Biglang napasigaw si Gui sa pagkabigla, hindi siya makapaniwala na ganoon lang kadali pinabagsak ni Yenho ang kanyang mga malalakas na gwardya. Kaya habang ang mga grupo ng ninja na umatake sa kanya ay nasa ere, sinabi niya na walang gagalaw. Kahit sino sa kanila, habang naglalabas ng chi, sinabi niya na ayaw pa niyang pumatay. At biglang napatulala si Jiang Il sa kanyang nakita, hindi niya inakala na sobrang lakas pala ni Yenho. Kahit si Gui ay hindi makapaniwala sa nilalabas na aura ni Yenho, sa isip niya, hindi isang ordinaryong martial artist si Yenho, dahil sa lakas ng aura na nilalabas nito. Sinabi ni Yenho, na tinuruan siya ng kanyang guru na kung kaya kang atakihin ng isang beses, kaya ka ring atakihin ng 3 o 4 na beses pa. Kaya hindi niya dapat hayaan mangyari iyon. Sabi pa niya, hindi niya gusto ang matandang iyon, pero kailanman hindi ito nagsabi ng mali. Dahil sa kanyang nasaksihan, kung gaano kalakas si Yenho na isip niya na mali siya ng taong kinalaban at hindi niya ito kayang hawakan. Kailangan niyang magpakatino, dahil kapag nagkamali siya, maaaring bumagsak ang buong sangay ng Hao sect. Kaya kaagad niyang pinakalma ang sarili at nagtanong ng maayos kay Yenho, kung ano ba ang gusto niya. Sinabi ni Yenho na gusto niya ng impormasyon. Kaya sumagot si Gui at sinabi niya kung anong klaseng impormasyon ang gusto niya.
At may biglang ipinakita na papel si Jiang Il at sinabi niya na maroon silang papel, at umaasa siyang mapupunan nito ang mga kulang. Kaya habang tinitingnan ng papel, sa isip niya, dahil lang ba dito? Kaya dinala niya ang halimaw na katulad ni Yenho, sa aming house sect. Dahil lang sa hindi nila kayang lutisin ang simpleng bagay, sinabi ni Gui sa kanila na wala namang mahirap doon at kailangan lang niya ng kaunting oras. Kaya tinanong niya si Yonhu kung makakapaghintay ba siya, at kaagad na sumang-ayon si Yonhu, at humingi siya ng 15 minuto para tapusin ito. Ngunit tinawag niya ang sect leader ng mga pulubi ng may galit sa kanyang mukha, at sinabihan niya ito na sumama sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, hindi mapigilan ni Yenho na tumawa ng malakas, habang itinuro si Jiang Il, at sinabing mukha siyang siopaw. At tinanong ni Yonhu kung binugbog ba siya ni Gui. Nagpatuloy siya sa kanyang pang-asar, at sinabing parang wala namang kwenta ang beggar sect kung nabubugbog lang sila ng house sect. Kaya malakas na sinabi ni Jiang Il kay Yenho. Sa tingin ba niya, mukha bang isang karaniwang kasapi lang ng house sect ang babaeng iyon? Siya ang anak ng pinuno ng house sect at siya rin ang magiging susunod na pinuno nito. Uminom siya ng mga himalang gamot na parang karaniwang pagkain at natamo ang lahat ng pinakamahuhusay na bagay, kaya paano siya magiging kapantay niya? Maya-maya lang habang abala si Jiang Il sa pagpapaliwanag kay Yenho, ay biglang lumitaw mula sa likod ni Jiang Il si Gui. Na biglang ikinagulat ni Jiang Il, sinabi ni Gui, nadala na niya ang impormasyon at kaagad na nagpasalamat si Yonhu sa kanya. Pagkatapos ay umupo sila sa isang mesa upang makapag-usap sila ng maayos. Sinabi ni Gui na may sarili silang mga alituntunin sa kanilang sekta. Na biglang ipinagtaka ni Yenho. Kaya ibinulong sa kanya ni Jiang Il ang bayad para sa impormasyon. Kaya tinanong ni Yenho si Gui kung magkano. Kaya sinabi ni Gui na 5 niyang. Habang inilalabas niya ang kanyang 5 tansong niyang, sinabi niya na napakamura naman pala dito. Ngunit itinama siya ni Jiang Il. Sinabi niya na 5 pilak na niyang hindi 5 tansong niyang. Kaya biglang napanganga si Yenho, kaya bigla niyang tinatanong si Gui kung bakit ang mahal. Sinabi ni Gui na dahil mataas ang antas ng seguridad ng impormasyong iyon kaya mahal. Pagkatapos ay biglang tumayo si Yenho at nagsimulang umalis na agad namang napansin ni Jiang Il. Kaya tinanong niya ito, kung saan naman siya pupunta. Kaya sinabi ni Yenho sa kanya ano ba sa tingin mo? Kailangan niyang kumita ng 5 pilak na niyang. Pagkarinig noon, biglang hinawakan ni Jiang Il si Yenho sa kanyang paa upang pigilan sa kanyang binabalak. Sinabi niya na may dahilan kaya niya siya dinala dito. Kaya tinanong siya ni Yenho, kung ano ang kanyang gagawin. Kaya habang siya ay napapaiyak at napapamura, sinabi niya na maghintay muna ng ilang sandali. Ginamit ni Jiang Il ang lahat ng perang kinita ni Yenho, pati na rin ang tagong ipon niya, para maglabas ng 5 pilak na niyang. Ang kulang, inutang niya gamit ang isang kasulatan ng utang. Habang inaabot ang pilak, parang kumirot ang puso ni Jiang Il. At tinatanong siya ni Yenho, kung bakit siya umiiyak. Pagkatapos ay minura niya si Yenho at sinabi niya na naubos niya ang lahat ng kanyang ipon dahil sa kanya. Habang si Yenho ay abala na tinitingnan ang impormasyon, sinabi niya na napakadetalyado nito. Ibang-iba ang antas kumpara sa impormasyong dala ng mga pulubi. Hinulaan ni Yenho na ibang level talaga ang mga tao ng house sect. Pagkatapos ay tinanong niya si Gui kung magkano ang bayad, dahil gusto niyang magpadala ng sulat patungo sa Guangdong. Sinabi ni Gui na mas mahal pa iyon kaysa sa isang escort agency, pero gagawin niya ito, kapalit ng pagsagot sa ilang mga tanong mula sa kanya. Kaya tinanong niya si Yenho kung ano ang pangalan at ang kanyang edad. Sinabi ni Yenho na siya si Wei Yenho at siya ay 17 taong gulang. Biglang nagulat si Jiang Il, hindi siya makapaniwala na mas bata pa sa kanya si Yenho. Nang marinig ni Gui na 17 lang si Yenho, naisip niya na hindi tugma ang husay niya sa martial arts sa edad niya. Pagkatapos bigla niyang naalala ang pangalang Wei Yenho. Parang pamilyar sa kanya ang pangalang iyon. Maya-maya ay bigla siyang napasigaw at napatayo sa kanyang kinauupuan. Naalala niya ang pangalang Wei Yenho na mula sa Guangdongs. Kaya tinanong niya si Yenho kung siya ba ang pangalawang anak ng pinuno ng Guangdong's Wei clan. Kaya biglang nagulat si Yenho, kaya tinanong niya si Gui kung kilala niya ba siya. Sinabi ni Gui na siyempre.
Ang Guangdong Sui clan ay humingi ng tulong sa kanila para hanapin si Yen-ho. Nang marinig iyon ni Jiang Il, tinanong niya si Yen-ho, kung siya ba talaga ang pangalawang anak ng Guangdong Sui clan. At kung siya ba ay ang nakakabatang kapatid ni San-ho. Medyo nabigla si Yen-ho sa sinabi ni Jiang Il, kaya tinanong niya ito, kung kilala ba niya ang kanyang kapatid. Sinabi ni Jiang Il na siyempre, dahil siya ang kaibigan ni San-ho. Pagkatapos ay tinanong siya ni Gui, kung ipapadala ba niya ang sulat sa Wei clan ng Guangdong. Aabutin iyon ng hindi bababa sa 10 araw bago makarating. Sinabi ni Yen-ho na ayos lang, naghintay na sila ng 5 taon at hindi na makakaapekto ang dagdag na 10 araw. Kung nagustuhan mo ang video nato, huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka lagi sa mga bago nating video.